Salamat po. Noong Remulla. Ulol! Puta! Makinig, makinig. John Davidson! Ngunit nasaan palabag natin sa ating mga sinyo? Kung tayo mismo ay hindi kumitiro, kumiinit, at ang ating inaasahan lamang ay ang ibibigay sa atin. Ngayon po, aking pagkawakan dahil may paabot sa iyo. Ulit, salamat sa inyong pag-ibig. Sawa, bago kayo matulog mga gabi, panalangin kayo, pag-isipan ninyo ang kalagayan ng ating bansa. At ito po ang aking panalangin. Ay pilingin na tayo. Kayo mo at panalangin. Wala kaming kapangyarihan sa aming mga kamay. Kundi ang kanyang wala kami sa posisyon, kundi kami mga ordinaryong mawawalan lamang. Umaasa lamang kami kung ano maaaring gawin sa amin. Sa aming pamahalaan, kung ano maaaring namin iulong sa pamahalaan. Kaya ba, isingin mo ang aming mga pinuno. Kaya, pangungutin sila sa katotohanan. Ang kinabukasan ng aming mga anak at mga apo ay nangangalit. At maaaring ilang taon na lamang mula ngayon, ang aming bayan ay babagsak ang kanyang ekonomiya. Kami pa ay naharap sa maaaring digmaan na hindi namin ginugusto. Digmaan na nandiyan na lamang ay maaaring magsimula sa isang pagkakamali. Kaya nga, isingin mo ang aming mga pinuno. Ipakita mo sa kanila, sa kanilang pag-iisa, ang kanilang ginagawa, ay hahatulan mo isa sa mga araw na ito. Haharap sila sa iyo at higit pa sa kanilang mga ginawa ay maaaring ipataw sa kanilang mga ulo. Kaya ba, dalangin namin na ang mapayapang rally ito sa aming pagsamantalang pag-iwalay. Kaming lahat ay magkaisa, magtulong-tulong para sa pagbabago ng aming bayan at ang sistemang bulok ay mawala sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang aming mga kapulisan, pagpalain mo ang namumuno sa amin na may matuwid na puso at malinis na puso upang maglingkod. Hindi nakasalalay ang kanilang mga kamay sa ibibigay ng mga kawatan at tiwaling mga pinuno ng aming bayan. Kaya ama, ang lahat ng ito ay amin ang pinagkakatiwala sa iyong kamay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. John Davidson! John Davidson! Salamat po. Noong Remulla. John Davidson! John Davidson! John Davidson! John Davidson! Mamagitrap! Aso! May ulol! Mamatay! Makinig, makinig. John Davidson! John Davidson! Okay. Tayo po ay dumating dito na mapayapa at pinakinggan naman tayo. Tayo rin po ialis na mapayapa sa lugar na ito.
Bantayan pa rin ninyo ang bawat isa sa ating pag-alis. Hayaan po natin na ang mga iniwang salita natin sa kanila ang isang gumising sa kanilang puso. Kaya alis po tayo ng mapayapa at hayaan natin ang Diyos at ang kapangyarihan na ibinigay ng batas sa atin bilang mapayapang bansa at malaya ay ating pagkatiwala sa Diyos. Diwao po tayo ng mapayapa. Maraming salamat po. John Vic Pisot! John Vic Pisot! Baka ka na! 2 years na! Kaya na po mga kasama, maraming salamat sa inyo. Goodbye, John Vic Pisot! Walang bayad! Ito yung mga matatapang, grabe. Maisip talaga, Mesok. John Vic Pisot! Kapalan ng mga mo, Pala yung tulog mo. Bongbong Marcos ay bangag-adik! Ang dapat kalinipanin at walang inibago ng PDP Sara. Automatic yan, PDP Sara ang pumapalit sa kanya. At yan ay ayaw ng mga ilawan na nangyari na si PDP Sara ang mga unang presidente. Pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag gumawa ang isang presidente ay ang vice president na sumunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng mga kaliwan na PDP Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na matutuwa ang mga kanila ako. Walang di sana ang pwede mangura ko. Kung gusto mo makipag-usap, dyan bigay muna ng harap ng taong bayan. Bumawa ka din sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag. At hindi maniniwala ang taong bayan din yung dyan bigay niya. Kung hindi siya magpapag-practice, kailangan niyo magpag-practice. Kailangan ang amo hindi patino. Sino kasama yung tao? Ako lang. Ang taong bayan, walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa lang ng Philippines si Martin Romualdez. Na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw. At ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong, madadagdagan pa? Sunod na yan! Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati dyan. So sila ba yung sinasabi ng malaking hata? Yes! Si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating. Napakita ng mga sungay. Kaya kung sinasabi na si Bongbong Marcos dahil siya ang umakuha sa lahat ng project at sa lahat ng budget, si Bongbong Marcos ang pinagpanayan bago mapunta na sa ilalim ng mga kapot. Mga sinabi si Jaldi ko na kasabwan ng Pangulo at saka dapat paniwalaan ng taong bayan. Dapat natin paniwalaan na si Jaldi ko ay isa sa mga kurakot at nagnakos sa pera ng bayan. Ngayon, si Jaldi ko lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabot at sino ang leader nila sa mga pagnakaw. At pinipili mo doon, si Bongbong Marcos ay ang kusok na pera.